Bago natin tuklasin ang katotohanan sa likod ng tunay na pag-ibig, ay huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe sa ating YouTube channel. Maaari ring itap ang bell button para sa mga susunod na istorya. See you! My darling, I love you, 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 I love you. Kahit kailan, walang mali o agwat ang maaaring humadlang sa isang tunay na pag-ibig. Maaaring ang estado sa buhay ay pamantayan ng marami, ngunit kung tunay ang pag-ibig ay mapaglalaban ito anuman ang mangyari. Ito ang aabangan natin sa ating kwento, dito pa rin sa Love Top Secrets. Tunghayan natin ang simula ng kwento na pinamagatang Langit at Lupa. Ang pamilya Aguinaldo ang isa sa mga sikat at tinitingalang pamilya sa La Sierra Negros. Sila ang may-ari ng mga tubuhan at malalaking taniman ng saging at mangga sa lugar. Walang di nakakakilala sa pamilya Aguinaldo maging sa mga karatig na lugar. Mula sa kanilang mga ninuno, ang yaman nila ay nananatiling pamana hanggang sa kanilang mga anak na sina Armando, Lucia at Alberto, na sa kasalukuyan ay may kanya-kanya na ring mga asawa na sina Caterina, Segundo at Carmina. Bawat isa sa kanila ay may kanya-kanyang mga negosyo na siyang tunay na nagpayaman sa bawat pamilya. Naging kapansin-pansin sa pamilya ang anak ni na Alberto at Carmina na si Clark. Si Clark ang nag-iisang apong lalaki sa pamilya, kaya naman labis din ang paghanga ng lahat sa binata. Laking Maynila si Clark, kaya talaga namang marami ang labis na humahanga sa kanyang galing at angking tikas. Bihira siyang makita sa farm ng pamilya, kaya naman na makatapos ito ng pag-aaral sa Maynila ay nagsimula na siyang bumisita sa kanilang mga farm sapagkat siya ang inaasahang mamahala nito para sa pamilya. Sa pagbisita niya ay isang malaking piging ang inihanda ng taga-asyenda maging ang mga magsasaka upang i-welcome ito sa kanyang panibagong mundo. Kasamang nag-abala ang mga pamilya ni na Clark, ang kanyang mga uncles and aunties, maging ang ibang malalapit na pamilya ay nakiisa para sa paghahanda sa pagbalik ni Clark sa probinsya. Maayos na ba ang lahat para sa pagdating ni Clark? Paniniguradong tanong ni Armando, ang matandang kapatid ng papa ni Clark. Opo, sir. Maayos na po ang lahat at excited na po kaming lahat sa pagdating ni Senyorito Clark. Sagot ni Manding ang katiwala ng pamilya sa kanilang asyenda. Mabuti naman, Manding. Gusto ko ay maging maayos ang lahat sa pagdating ng pamangkin ko. Alam nyo naman parang anak ko na rin si Senyorito ninyo. Dagdag pa ni Armando. Kami na po ang bahala. Sigurado po kami magugustuhan po ni Senyorito ang manirahan muli dito sa asyenda. Aalalayan po namin siya kasama ng aking pamilya, ani ni Manding. May tiwala ako sa iyo at sa iyong pamilya, Manding, sagot ni Armando. Ilang sandali pa ay handa na ang lahat at dumating na nga si Clark. May tugtugan, kasiyahan at kainan na naghihintay sa kanya. Labis na namangha ang binata sa tagpong ito. Ngunit ang umagaw ng pansin sa kanya ay hindi ang masayang handaan, magarang mga palamuti at masayang mga tao, kundi ang isang simpleng babae na may suot na puting bestida, nakatirintas ang buhok at may hawak na mga pinggang kakainan ng mga panauhin. Isang malakas na palakpakan at pagbati ang narinig ni Clark sa kanyang pagpasok sa tarangkahan ng kanilang mansyon. Maligayang pagdating, Senyorito Clark. Sabay-sabay na bati ng mga taga-asyenda kasama na ang dalagang si Betty. Ang dalagang unang tumama sa paningin ni Clark sa kanyang pagdating. Dito po kayo, Senyorito, pag-anyaya ni Betty sa binata. Sa oras na ito ay halos di makapagsalita si Clark. Ngiti lamang ang tanging naisukli niya sa dalaga. Si Betty ang nag-iisang anak na babae ni na Manding at Aurora, mga katiwala sa asyenda. May angking ganda at talino ang dalaga
At tunay na kahit sino ay mahahalina sa kanyang mukha at pagiging palakaibigan sa maraming tao roon sa kanilang lugar. Isang 19 anyos na dalaga pa lamang si Betty. Nag-aaral sa kolehiyo sa kursong agriculturist. Bata pa lamang noong huling makita ni Clark si Betty, kaya naman labis ang pagkabighani nito sa kanilang muling pagkikita noong gabing iyon. Sa kasiyahan ng gabi ay tampok ang anunsyo ng pamilya Aguinaldo. Pinangunahan ito ng tiyuhin ni Clark at nagsimulang magsalita sa unahan ng mikropono. Good evening, ladies and gentlemen. Masaya ako na nakarating kayong lahat sa munting piging na ito para sa aming pamilya. Sa gabing ito ay sinamahan niyo kami upang pasinayahan ang muling pagbabalik ng aking pamangkin at siya ring nag-iisang magdadala ng apelyido ng pamilyang Aguinaldo. Now, come and join me to welcome ang nag-iisang lalaking pamangkin ko at bagong mamamahala ng asyenda, si Clark Aguinaldo. Let's cheers for him. Masayang ngiti at palakpakan ang narinig sa paligid. Excited ang lahat sa pagdating at pamamahala ng binata, at isa na rito si Betty. Maraming salamat po sa inyong lahat. Not only for this event, pero yung pag-welcome niyo sa akin ay nakakataba ng puso. Asahan po ninyo na pagbubutihin ko at pag-aaralan kong mabuti ang pamamahala dito sa asyenda. Ang maikling wika ni Clark sa harap ng mga bisita. Narinig muli ang palakpakan sa loob ng asyenda. Nagpatuloy ang kasiyahan hanggang mag-uumaga na, pero sa loob ng mahabang gabi ay kapansin-pansin ang pagtitinginan ni Betty at Clark. Kahit abala si Betty sa kanyang gawain sa pagdiriwang, ay napapansin niya ang pagtapon ng tingin ng binata sa kanya. Napansin din ito ng kanyang matalik na kaibigan na si Lulu. Uy, ikaw ha, kanina ko pa napapansin yan. Ang ano naman, Lulu? Huwag ka magsisinungaling, ang tinginan niyo ay talagang malagkit ha. Baka lang gamin kayo. Sabay tawa ng malakas. Nako, tigilan mo ako. Lupa ako at langit siya, kaya imposible mga pangarap mo. Ito ang nasambit ni Betty sa pagbibiro ni Lulu habang nagliligpit ng mga plato. Kita ni Lulu na tangkang lalapit ang senyorito sa lugar na kinaroroonan nilang dalawa. Uy, anong-ano ka dyan? Hayan, mukhang lalapit na ang Prince Charming mo. Sabay alis at panguuyam sa kaibigan. Di naman malaman ni Betty ang gagawin habang papalapit na sa kanya ang binata. Pinilit niyang dadmahin ito, pero, hello miss, ano po yun senyorito? Nanginginig na sagot ng dalaga. Oh relax, bakit parang natatakot ka? Mabait naman ako. Sabay ngiti sa dalaga. Bahagya namang nakangiti ang dalaga, sabay sabing, may gusto po ba kayo senyorito? May ipag-uutos po ba kayo? Ako? Naku, wala naman. You are Betty, right? Opo, senyorito. Betty po. Sabay punas ng kamay sa bestida, akmang iaabot sa binata nang biglang lumapit si Trina sabay beso sa binata. Hey Clark, you know I've been looking for you for the whole night. Narito ka lamang pala. Sabi ni Daddy, mag-uusap tayo for a while, mukhang nakalimutan mo na yata. So let's go? Walang naiimik ang binata sa mga oras na iyon. Napilitan siyang umalis at sumama kay Trina para uminom. Habang naglalakad papalayo, ay napapatingin pa rin ito sa naiwang dalaga. Siya ring pagbalik ni Lulu sa kinaroroonan ng kaibigan. O ano nangyari? Mukhang nadala na makatinghito ang Prince Charming mo. Ikaw talaga? Ang ganda-ganda nga nilang tingnan. Bagay na bagay sila ni senyorito. Oh, di ka na-hurt? Ano ka ba? Tigilan mo nga ako. Wala yun. Ano naman kung napapahanga ako? Natural lang yun. Kasi tingnan mo nga, ang gwapo niya talaga. Ay nako, tama na, baka mapanaginipan mo pa yang si senyorito hanggang sa pagtulog mo. Matapos ito, ay unti-unti na nag-aalisan ang mga bisita sa handaan.
Naiwang nagliligpit ang ilang trabahador sa asyenda kasama na sina Betty at kanyang pamilya. Sa itaas na balkonahe ay nakatanaw naman si Clark sa dalaga. Pansin nito ang lahat na ginagawa ng dalaga. Maya-maya pa ay nagpasya ito na magpahangin sa hardin malapit sa lugar na pinagdausan ng handaan. Nakaupo lamang siya rito at nasa isip niya daraan dito ang dalaga sa pag-uwi nito. Hindi rin maipaliwanag ni Clark ang mga naisip niya sa mga oras na iyon. Mula sa malayo ay nakatanaw pa rin siya. Iilan na lamang ang mga taong naroon nang biglang matanaw nito ang kanyang kababata na si Noel sa di kalayuan at pinuntahan upang tulungan si Betty na makapagligpit. Isa rin si Noel sa mga anak ng trabahador sa kanilang asyenda. Matipuno rin ito at may maayos na tikas ng katawan at itsura. Tila naiinip na si Clark na matapos ang pagliligpit na ginagawa ni na Betty. Lalo na nang matanaw niya ang tila ay paghaharutan at pagbibiroan ni na Betty at Noel habang nagtatrabaho. Nagsimulang maglakad si Clark papalapit sa lugar na kinaroroonan ni na Betty at Noel. Senyorito, kayo po pala. May pag-uutos po ba kayo? Wika ni Betty. Anyway, wala naman. Nagtataka lamang ako kasi halos mag-uumaga na ay naririto pa rin kayo. Pwede naman siguro na bukas nyo na lamang ligpitin ang lahat. Naku, senyorito, okay lamang po. Buti nga po itong si Noel ay nakarating para makatulong po dito. Okay lamang po kami. Ah, siya ba si Noel? Kamusta ka na? Maayos po, senyorito. Nakakatuwa po at nakabalik na kayong muli dito. Oo naman at magkikita-kita na tayo palagi. Sagot ng binata. Sige po, senyorito. Mawalang galang na po. Tatapusin lamang po namin ito. Okay, sige. Mukhang nagkakasiyahan kayong dalawa. Naku, opo, senyorito. Ito po kasing si Betty, matalik na kaibigan ko po ito. Kaya naman palaging ready to the rescue po sa kanya. Sagot ni Noel. Ah, mabuti yun. Kilalang kilala nyo na palang isa't isa. Sagot ni Clark. Naku, opo, senyorito. Pag di ko ito tinulungan, tiyak aawayin na naman ako nito. Uy, tumigil ka. Nakakaya naman kay senyorito. Sabat ni Betty. No, it's okay. Nakakatuwa naman pala talaga kayong dalawa. So, paano? I'll go ahead. Umuwi na rin kayo. Baka mamaya ay abutin pa kayo ng umaga. Delikado pa naman sa daan. Maraming salamat po, senyorito. Sabay na sabi ng dalawa. Dahan-dahang humakbang si Clark papalayo sa dalawa. Ang sabi ko sa'yo, mabait si senyorito. Wika ni Betty. Mukha namang mabait nga. Mukhang matalino. English pa eh. Pero ingat ka ha. Mukhang ibang tingin sa'yo. Gandang-ganda sa'yo. Tigilan mo nga ako. Gwapong yun magkakagusto sa'kin. Nagpapatawa ka ba? Ay, sinabi ko lang naman. Malay mo ba? Sagot ni Noel. Nagpatuloy sila hanggang sa may ilang saglit ay nakatapos sila at nagpasyang umuwi na. Ilang kilometro din ang lalakarin nila pabalik sa kanilang bahay kaya nagsimula na sila. Sa paglabas nila ng tarangkahan ay mapapansin na nakatanaw sa may bintana malapit sa gate si Clark. Minamasdan nito ang pag-alis ng magkaibigan. Hindi maipaliwanag ni Clark ang ganoong pangyayari sa kanya. Sa dinami-dami ng mga babaeng naghahabol at nagkakagusto sa kanya, ay bakit iba ang pakiramdam niya mula nang makita ang dalagang si Betty? Paano maiiwasan ni Clark ang di mapigilang paghanga sa isang hamak na trabahador sa kanilang asyenda? Yan ang ating tutunghayan sa susunod na istorya.